Ngayong gabi, Paano ba magiging better ang bitter na buhay? alamin natin kay Vicky na namatayan ng nobyo. Pero ngayon, naka-move on na. Kamag-anak na dating inaalipusta ni Rod. Sila pala ang tutulong sa kanya. Alamin kung paano. Honey, bakit kaya nagtangkang magpatiwakal? Sundan ang kanilang kwentong pagbabago sa From bitter to better. Tampok sa The 700 Club Asia. Susunod na. Welcome to the 700 Club Asia. Camila, dumating ba sa point ng buhay mo na naging bitter ka? Alam mo, Alex, I really appreciate what my mom taught me. So kaya siguro hindi ako, I never held any bitter feelings inside. Sabi niya, put yourself in the shoes of the person who hurt you. Kasi if you put yourself in the person's shoes, maiintindihan mo, baka she had a bad day, baka she had a painful past. So ganon. Ikaw naman, Alex. Well, ang natatandaan ko lang kasi binuli din ako nung bata ako eh. At tinuruan ako ng mama ko na lumaban. No, so nakikita ko, sa life, kailangan mo maging strong. Kailangan mo ma-overcome lahat ng mga challenges mo. Of course, siyempre, kaya naman natin to nagiging topic dahil maraming mga tao na nagsasabi na, Pastor Alex, hindi naman pantay yung mga opportunity sa mga tao, iba-iba. So meron talagang mga iba, parang pinagpala sila. Yung iba naman parang talagang nandun sila nakabaon sila dun sa kahirapan, ano? And even sa theology, inaral din namin yan that there are social structures na parang kahit anong sipag mo, hindi ka aangat kasi ganun ang sistema, para bang may bias sa mahirap. But in the end, ang na-discover ko sa sarili ko, na-resolve ko na lahat tayo binibigyan ng pagkakataon ng Diyos na umangat, na kapag hinarap natin yung mga hamon natin sa buhay, nabubuksan yung pintuan towards success. Pero ang nakita ko, kailangan wag mo alisin sa equation si God. Yes, everything is possible with the Lord, no? Sa una nating kwento, naging bitter din si Vicky matapos siyang maaksidente sa sasakyan at hindi natuloy ang kanyang kasal. Paano kaya naging better ang kanyang sitwasyon? Let's watch her story. Kandila. May mahalagang papel ito sa buhay ni Vicky. At siya nagbibigay ng linaw sa buhay ko eh. Kahit nasaan akong pupunta, dala-dala ko yung posporo at saka kandila. Parang na-inlove ako doon sa kandila na yun. Pag tinitingnan mo parang marami sang mga salitang sinasabi na hindi mo naman maintindihan. Mabuting tinataguyod ni Vicky ang kanyang pag-aaral hanggang makilala niya ang lalaking naging kasintahan niya. Hanggang sa kwento-kwento kami, hanggang sa buwapo kasi siya, na-inlove si Loka. O yun lang ba? Yun, na kami, 15 years kami noon. Lumipas ang ilang taon, nakapag-aral siya sa ibang bansa sa kursong physical therapist. At habang nag-aaral, doon siya natutong uminom at manigarilyo. Impluhensya din ito ng mga classmate ko kasi malamig. Sige, sabi ko, hindi. Sige na, subukan mo. Nasubukan ko pa, ubo-ubo ko. Pero nasanay din ako, pero hindi pa ako talamak noon. Sa di inaasahang pagkakataon, naaksidente sa sasakyan si Vicky at habang nasa ospital, tinatanong kong Panginoon, nararapat ko bang ranasin ito? Pero hindi ko pa sa kilala ha. Pero wala lang, tahimik lang. Pero nandun na yung kasagutan na asa ngayon naiisip ko, plano pala niya yun. Kailangan kasi madadaan muna tayo sa ganong sitwasyon para maalala natin ang Panginoon. Nang makarecover, bumalik sa Pilipinas si Vicky at doon nag-propose ang kanyang nobyo na magpakasal na. Pinangarap noon ni Vicky na makita ang kanyang sarili na hawak-hawak ang kandilang simbolo ng liwanag at pag-ibig. Ngunit para siyang nauupos na kandila nang mabalitaang namatay sa car accident ang kanyang nobyo. Nagdrama-drama na iyak. Sakit talaga. Parang gusto ko manuntok noon that time eh. Ako sinusumpa ko, di ako mag-aasawa. Sinusumpa ko yan sa'yo. Mahirap talaga pag namatayan ka. Imagine 15 years. Tapos biglaan na lang nawala. Kasi pag nalala mo, gusto mong makatulog, di ka makatulog. Trabaho, sementeryo, trabaho, sementeryo. Pag hindi ko na kaya, iinom na ako ng alak na sa manigarilyo.
Habang nasa ganitong sitwasyon, isang missionary ang nagbahagi ng salita ng Diyos kay Vicky. Naging daan yon upang tanggapin niya si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Ang naramdaman ko lang, makinig lang ako sa kanya. Sabi niya sa akin, kaya mo yan? Kung nawala yan, papalitan ng Panginoon yan. Sabi, hindi. Nagsabi na ako, hindi ako mag-asawa. Ganun ba? Pero naintindihan niya akong ibig sabihin. Kasi noong that time, nangangapa ako kung saan ako makahinga ng maluwag ba. Sa tulong ng Diyos at sa gabay ng nasabing missionary, unti-unting nahilom ang sugat sa kanyang puso. Nabitawan na rin niya ang mga bisyong gumapo sa kanya ng ilang taon. Dahil minuld ako talaga ng Panginoon sa tamang way, ng kanyang way. Kaya yun ang mga bagay na pinapasalamat ko lagi sa Panginoon. Tinuruan niya ako talaga na maging maayos. Kung minsan ay tila naupos na kandila ang buhay ni Vicky na nawala ng liwanag, muling pinaalab yun ng Panginoon. Parang ayaw mo nang tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Ilagay natin ng totoo si Kristo sa puso natin at sumunod lang tayo doon. Kung ano man ang pangangailangan natin, nandyan lang siya bukas ang kamay para ibigay yun. You know, Alex, ako when I had a miscarriage for our first baby, after praying for 9.5 years, you know, the temptation is, you know, really to feel really angry. But I praise God, you know, that I know Him and I know through His Word, all things work together for good for those who love the Lord and are called according to His purpose. If you have that you know, that insight that God is in control, number one, He loves you so much more than anyone else that He would die for you, no? He would die for a sinner like me. And number three, He has a wonderful plan for my life. How could I feel bitter? Because when you have that perspective of the Lord, you know, kahit when painful things happen, you know He will make this work together for good in the end. Diba? Well, katanungan nga ng marami, when something unfortunate happens to them, Lord, bakit ako? Bakit nangyari ito? At ito yung universal question, why does the Lord allow suffering? Tayo po hindi na perpekto yung mundo natin eh. Pumasok na po yung kasalanan at pumasok na po yung mga karamdaman. Pero God has a wonderful plan for our lives. Minsan hindi natin kailangang maunawaan lahat. Why? Hindi lahat ay malalaman natin. Hindi lahat ihahayag ni Lord. Pero ang tinitingnan ni Lord yung paano tayo magtiwala sa Kanya sa lahat ng pagkakataon. So kapatid, alam ko na maaring nakaka-relate ka sa nangyari kay Vicky. At sa iba pa, yung mga disappointment, failures. Pero sa totoo lang, inalaw ni Lord John because He has a reason and He has a purpose. Kapatid, handa ka ba na isuko ang buhay mo para maranasan mo ang magandang plano ng Diyos sa iyong buhay? Sumunod ka sa akin sa panalangin. Father God, salamat po, Lord, sapagkat tunay nga na maraming kapaitan, maraming mga hinanakit, mga sakit sa puso na aming nararanasan sa buhay na ito. Ganun pa man, Panginoon, we choose to obey you. We choose to trust in you despite sa nangyari sa amin, sapagkat alam namin, Panginoon, na Ikaw lamang ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ikaw ang katotohanan, Ikaw ang buhay, Lord God. So, I choose to trust in you. Sinusuko ko po ang buhay ko sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang patuloy na humawak sa akin. I invite you to come into my heart. And I will serve you, Lord, as my Lord and Savior. Salamat po, Panginoon, sapagkat alam ko, Lord God, that I can have a better days ahead of me because you are in control. Salamat po, in Jesus' name. Even right now, I'd like to pray for somebody who is suffering from heart ailment. In the name of Jesus, the Lord is healing you right now, kapatid. Meron ding maraming mga tao ngayon na merong dengue. In the name of Jesus, by your stripes, I declare healing right now doon sa mga mayroong dengue. At marami rin ngayon ang mga may cancer.
At yung mga nagdadialysis, in the name of Jesus, there is hope. There is healing. By your stripes, Lord, I release healing even right now to everyone who comes to you and expects that you are a healing God. I release the healing touch of God from the heart of God. Be healed by His stripes because it is His will to heal you right now. Receive it by faith. Receive your healing by faith in Jesus' name. There are people right now who are going through chemotherapy, and the Lord, He will help you go through this. He will just strengthen you, your body. He will strengthen your immune system. He'll provide for you in the name of Jesus. You will survive this cancer. There are people who are also watching right now. Meron silang mga pain sa kanilang mga joints. The Lord, He is healing those joints. Mawawala yung pain. There are also people who are watching right now who have migraines, pabalik-balik. The Lord, He also wants to relieve you and give you joy and peace. So He is healing those migraines right now. And there's also some people who are watching right now, their marriage is really on the rocks, no? Some of you have found out that your spouse has may kalaguyo. The Lord, He will do a supernatural thing. He will just take out whatever ang humahadlang sa marriage nyo. He will just stop the enemy from destroying your marriage, and He will just restore your marriage in the name of Jesus. Nothing is impossible. If you cling to the Lord, cling to His word. We praise you, Lord God. We know you have a wonderful plan for this person who is watching right now, for this person who has no peace. Lord, please grant this person peace. Please grant this person discernment and wisdom. Thank you, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Balitaan mo naman kami, kapatid, sa inyong importanteng desisyong ginawa. Please text or chat with us now. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space, your name, space, location, at ipadala yan sa 0998-590-0620 o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Hindi talaga nag-sink in sa akin yung Word of God. Marahil sa aking paniniwala na tao lang talaga si Kristo. Bagamat lumaki sa Kristiyanong pamilya, si Rod ay madalas umiiwas sa gawain na nagaganap sa kanilang tahanan. Yung nagtuturo sa bahay, tinatakasan ko. Alam ko kung anong oras siya darating. Kaya 30 minutes before na darating siya, tatakas na ako. Minsan, habang dumadaan sa lugar ng tirahan ng kamag-anak, ay narinig ni Ron ang pag-awit at pagdarasal nila. Dala ng samang impluensya ng mundo. Isa ako sa mga nambabato sa kanilang gawain. Talagang yung bato doon sa bubong mismo ng kanilang bahay, bumabagsak. Pinipersecute talaga sila kasi sobrang masaya silang nagpupuri sa Diyos na sinasamba nila noon. Hindi ko pa naman kilala talaga na lubusan ng Panginoon noon. Lumipas ang ilang taon, nagtrabaho si Rod bilang isang security guard sa palengke. Dahil ako ang panganay, kailangan ko makatulong muna sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Kaya nagsumikap akong magtrabaho. Bagamat malaki ang naiambag ng pagtatrabaho ni Rod, isang sitwasyon ang hinding-hindi niya malilimutan nang mapagdiskitahan ng isang magnanakaw. Nakipagbuno ako doon sa sumaksak sa akin Doon nangyari yung pananaksak sa akin. Unang tama ko, dalawa sa likod. Mayroon dito sa liig, mayroon dito sa taas ng aking mata. Yung ugat dyan, yung dugo pumasok sa mata ko. Then yung saksak ko dito sa likod na yung ugat niya na connected sa puso ko, may tama. Yan ang laging nagre-remind sa akin na mayroon akong ginawang hindi maganda. Sa tulong ng kanyang kaibigan sa trabaho, agaran siyang naisugod sa ospital. Ngunit isang balita ang kanyang narinig mula sa doktor habang siya ay ginagamot. Sabi ng doktor, 50-50 ako. Doon ko lang na-realize nung nasa hospital na ako, pagkakataon na dapat kilala ko ang katotohanan. Habang nagpapagaling sa kapahamakan na kanyang dinanas, iisa lamang ang laman ng isip ni Rod. Natakot ako noong mga panahon na yon at isa yun sa mga worries ko na paano na lang kaya ang aking mga magulang, paano na lang aking mga kapatid, sino na kaya ang tutulong sa kanila. Maraming questions na
nabuo ng mga panahon na yon. Sa gitna ng kabigatan ng kanyang sitwasyon, dumating ang kanyang ina. Bilang isang ina, hindi niya matake na gano'n ang nakita niya sa kalagayan ng kanyang anak nung araw na yon. Nung makita ko yung nanay ko, umiyak na siya, pati ako na naiyak na rin. Kasi nga, siyempre, emotionally, maawa ka rin sa nanay mo na nakita mo nakaharap sa'yo at umiiyak na hindi makalapit. Sa araw ding yun, hindi mawari ni Rod ang sorpresa na kanyang nakita nang dumating ang kanyang ninang at kamag-anak na kanyang madalas na inaalipusta. At that moment, nung ako'y pinag-pray nila, may naramdaman akong kakaiba mula sa aking ulo hanggang sa aking talampakan na parang kuryente siya na mararamdaman mo unti-unti kang lumalakas. Kaya nung mga oras na yon, naramdaman ko na talagang kumilos ang Diyos. Marahil paraan na rin yon para yung Diyos nila ay maging Diyos ko rin. Nilid nila ako sa sinner's prayer. And then, doon ko tinanggap din ang Panginoon sa buhay ko. Bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Manampalataya ka lang na ang Panginoong Hesus ang magpapagaling sa iyo at ang iyong pananampalataya ang magpapagaling at magpapalakas sa iyo. Nang tanggapin ni Rod si Jesus sa kanyang buhay, ay unti-unti siyang gumaling mula sa suliranin na kanyang naranasan. Dagdag pa rito, ang aktibong pagpunta niya sa gawain kasama ang kanyang pamilya. Ang unang nagbago sa akin, nanggap ko si Jesus sa buhay ko, yung aking paniniwala. Na aking paniniwala before ay tao lang si Kristo. Nagkaroon ng pagbabago. Na hindi pala tao lang si Kristo. Si Kristo pala ay totoong Diyos at totoong tao. Ang dating mga taong kanyang binabato ay sila palang makakatulong sa kanya. Matapos na maranasan ni Rod ang pagmamahal ni Jesus, hindi nagtagal, tinanggap niya ang panawagan ng Diyos upang maging pastor at church planter sa iba't ibang lugar tulad ng Marinduque, Batangas at Laguna. Ang nire-remind sa akin lagi ng Panginoon, anak, magtiwala ka lang, hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Sabi niya nga sa Exodus 14:14, nak, ako ang makikipaglaban sa iyo. Huwag ka matakot, tutulungan kita, ipagtatanggol kita. Pag wala ang Diyos sa buhay mo, ang buhay ay walang kwenta. Kaya napakahalaga na isama lagi natin ang Diyos sa buhay natin. Na magiging successful tayo kasi siya ang nagbibigay ng tagumpay sa buhay natin. Anumang pagsubok ang dumating sa ating buhay, huwag tayong maging bitter. Sa halip, iturong natin ang mga pagsubok to make us better. Sabi nga sa James 1 verse 2-3, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Samantala, sa susunod nating kwento, bakit nagtangkang magpatiwakal si Honey? Ang kanyang bitter to better story sa aming pagbabalik. Reach more, bless more, anywhere you are. Donate to CBN Asia using your GCash app. There are two ways to send your donation after you log in. Simply tap Send. Then tap Send via QR. Scan the QR code. Enter the amount of your donation. Click Next. Then tap Pay. Or you can tap the bills icon. Then tap Others. Scroll down and tap CBN Asia. Enter the amount of your donation. Enter your 11-digit mobile number. Type your name in the account name. Then type your email address. Tap Next. Review the details, then tap Confirm. G. Give and be a blessing. To learn more ways on how to donate, please visit www.cbnasia.org/give. Ang word ni Lord ay isang tanglaw. Ilaw kapag madilim, para di ka maligaw. The best kung babasahin mo araw-araw. Ito ang Tanglaw, a devotional app where you can read and listen to God's Word anytime and anywhere. Madaming lessons and memes na madaling i-share. Made for you by friends who care. Get the Tanglaw app.
Ito ang Facts Report. Ikaw ba'y baon sa utang? Paano mo maiiwasan gumastos sa panahon ngayon? Alam niyo ba na ang mga Pinoy ay malakas gumastos? Saan? Mahilig mag-shopping, credit cards, damit, kumain sa labas, at kung ano-ano pa. Ayon naman sa taong bayan kaya tayo baon sa utang ay dahil wala tayong pera kaya nangungutang. Maliit yung sweldo. Kinulang ng pera. Siyempre gipit yung tao. Kung meron tayong biglaan na gastusin. Kasi sa pangangailangan. Para matagunan din yung mga gastusin sa bahay. Pinakamaganda kasi ng paraan para umigos sa pagkautang ay nag-uumpisa yun sa paano paggastos natin. So babalik pa rin tayo sa tamang paggamit ng budget or pagbabudget muna. Maraming tao kaya nagkakautang, hindi nagkakasya ang budget nila. Dalawang dahilan, isa, hindi nagkakasya ang budget o kaya meron silang gustong bilhin na hindi nila kaya ma-afford. Dapat doon yung wastong paggamit ng budget. Alam niya ano yung ginagastos niya, alam niya kung magkano itinatabi, iiwas siya sa mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan bilhin. Kasi ang paggastos merong need, merong want yan. Isang para mabuhay, isang para masaya. So, balanse dapat. Pangalawang dahilan, marami sa atin gusto bumili ng mga bagay na hindi pa nila ma-afford o nahihirapan sila. So, marami sa atin gagamit tayo ng mga credit card or mga ibang paraan na pag-utang para mabili yung mga bagay-bagay na pwedeng hindi natin kailangan ngayon sa oras na to or siguro hindi pa natin ma-afford. Kamukha ng mga gadget or magta-travel, utangin na lang muna. No? Yun ang mga kadalasan nagiging sanhi ng mga pagkakautang ng mga Pilipino. Yan ang Facts Report. Partners of CBN Asia lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Bata pa lamang si Honey ay iniwan siya ng kanyang mga magulang. Napilitan siyang magtrabaho upang may pangkain at suportang pinansyal. Maglako sa kalye ng mga natitirang paninda sa palengke. Katumbas naman nun yung bigas or food na pwede kong iuwi sa amin ng lola ko. Nanirahan siya sa kanyang lola at tito. Sa piling nila, mas lalong naging mahirap ang sitwasyon. Yung lola ko matanda na, tapos yung uncle ko, alcoholic naman siya. So pag nalalasing siya, nambubugbog siya. Kung ano yung makuha niyang gamit, halimbawa, yung sanga ng kahoy, patpat, o kahit anong pwedeng ipapalo niya sa'yo. So napakahirap. Dahil dito, naghanap ng pagmamahal si Honey. Sabik sa pagmamahal, di ba? Kaya lahat ng nanay doon sa lugar namin, nanay, tatay ang tawag ko para mapil mo na may tinatawag ka rin na nanay at tatay, di ba? Iba pa kasi yung may magulang, parang nag-iisip ka bakit sila masaya sa bahay nila, may nanay at tatay sila nag-aalaga, samantalang ako kailangan ko magtrabaho. Noong siya ay nag-aaral, masipag at masigasig si Honey, subalit hindi niya maiwasan ang kasabikan sa pagmamahal ng magulang. Nangako siya na darating siyang speech na dapat para sa kanya. Kahit malayo sa akin, mahal ko siya. Hindi ko nasabi yon. Sinabi ko lang na darating ang panahon. Tatayo pa ako sa sarili ko na magiging matatag ako. Habang nakararanas ng matinding pighati, may napansin si Honey na isang bagay sa labas ng kanilang tahanan. Nag-iwan ng Bible, ganun siya kabait, kabuti. Nung unang binabasa ko yung curiosity reason, pero dumating yung time na nababago na ako, parang tumitimo na siya sa puso ko na giging dahilan na para unti-unti mong naipapamuhay. Although, kasi hindi ko pa naman alam yung pagtanggap kay Kristo, nagbabasa lang talaga ako kung ano ba ang pwedeng gawin. Marami pa rin akong nagagawang mali. Natanim man ang salita ng Diyos sa kanyang puso, hindi naging madali kay Honey ang makamit ang pagbabago. Nagkaroon ako ng iba-ibang boyfriend. Parang you're longing for love kasi you're longing for care na hindi mo nahanap sa mga magulang mo. Nagpapalit-palit ako ng boyfriend. Ang dami kong sinaktang lalaki. Naging bad girl nga ako. Para sa akin, naging makasalanan talaga ako na walang pakundangan na iiwan mo lang yung lalaki, walang sabi-sabi, ayaw ko na sa'yo. Umabot sa sukdulan ang kanyang karanasan nang siya ay makipagrelasyon sa isang drug addict. Pagod na pagod ka na,
Kasi nga, yung nakarelasyon ko, hindi rin maayos. Nagda-drug. So, hirap, nagtatrabaho ka, tapos at the same time, gumagawa ka ng paraan para maging maayos ang buhay mo. Parang gusto mong ayusin, hindi mo pa rin maayos-ayos siya. Sa tila'y lugmok niyang kalagayan, iisa lang ang naisip ni Honey. Bumili ako ng blade. Umiiyak ka na, sorry po, hindi ko na talaga kaya. Kasi alam ko naman sa sarili ko na sabi nga ni Jesus Christ, meron tayong Father in Heaven. Napagod ka na walang katahimikan ng buhay mo kasi kumuha ka ng karelasyon na akala mo maging okay, mamahalin ka. Yung pala, matutorture ka lang ulit. Alam mo, yung nagdasal ako, that was the peaceful sleep na nangyari sa buhay ko. Hindi natuloy ang kanyang balak dahil naalala niya ang salita ng Diyos na kanyang nabasa mula sa Bibliyang iniwan sa kanya noon. Sorry talaga, Lord. Naku, bakit ba naisip-isipan ko magpakamatay? Mas nakilala pa ni Honey ang Panginoon nang minsan siyang maimbitahan ng kaibigan na dumalo sa isang gawain ng simbahan. Kailangan palang tanggapin si Kristo sa buhay mo. I surrender my life to Jesus. I accepted Him as my Lord and Savior. From that time, nabuhay na ako na nakaangkla na lang sa Kanya. Tunay ngang naranasan na ni Honey ang pagbabago mula sa Panginoon. Napatawad niya ang kanyang tiyuhin, sarili, maging ang kanyang mga magulang. Basta niyakap ko lang siya. Sinabi ko, I love you, Nay. Salamat sa lahat. Pinatira mo ako dito. Tapos sabi niya sa akin, sorry din anak, kasi mahal na mahal naman kita. Hayaan mo, pagtanda ko, sa'yo na ako. Nagbago ang buhay ni Honey dahil sa salita ng Diyos. Kaya heto rin ang hangad niyang mangyari sa iba. For 18 years na namimigay ako ng Bible, nakatanggap na. And my purpose now in my life is every Pilipino magkaroon ng sariling Bible. Ang sarap pag nilay-nilayan ang salita ng Diyos sa sariling wikang naintindihan natin. Ngayon, may maliit na negosyo na si Honey kasama ang kanyang pamilya na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Inabando naman ako ng mga magulang ko, pero hindi ako iniwan ng ating Panginoon. Ginabayan niya ako, pinatunayan sa akin yung pagmamahal natin sa pamamagitan ng paggabay ng kanyang salita na naging guidance ko sa buhay ko. Salamat sa Diyos kasi ngayon masasabi ko na kontento na ako at masaya na yung buhay ko na naglilingkod sa Kanya. Well, sabi nga ni Honey, inabando na siya ng magulang niya pero napatunayan niya na si Lord hindi siya iiwan kahit kailanman. Yes, at saka ang importante dyan that she has this successful life ay dahil napatawad na niya yung mga people na nakasakit sa kanya, di ba? Para maging better ang buhay, sabi nga tulad ni Honey, magpatawad gaya ni Honey. Let go and move forward gaya ni Vicky. Pray, serve, and trust God gaya ni Rod. Proverbs chapter 3 verses 5 to 7 reminds us of this. Trust in the Lord with all your heart. Never rely on what you think you know. Remember the Lord in everything you do, and He will show you the right way. Never let yourself think that you are wiser than you are. Simply obey the Lord and refuse to do wrong. Trusting God and obeying Him will truly transform our lives from bitter to better. At dito nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Yun po yung start ko na natuto po akong manalangin. Lord, tulungan mo ko. Ano gagawin ko? Ayoko mapabilang sa pamilyang magulo. Walang tulong na dumadating. Tahimik si Lord. Lahat na ata ng verse na sabi ko na. Nasa isip ko na, eto na ba yung will mo? Ayoko lang i-accept. Mahirap po talaga na hindi makilala yung sarili. Pero instead na magtanim tayo ng galit, hanapin natin yung kasagutan sa Panginoon.